above all that we ask or think, according to the power that worketh. Lahat nga po ng mga babae, pakibasa po lahat ng mga babae. Ready, begin. Lahat po ng mga lalaki, ready, begin. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Yung hindi po sigurado. Gusto ko lang ho na, as we study this lesson, gusto ko ho na mag-usap-usap po tayo bilang mga miyembro. Lahat naman tayo mga miyembro dito, amen? At meron tayong bisita, salamat sa katabi ni Linlin, na kasama natin ngayon. So pag-usapan po natin, Kaya ni Lord. Ayan po yung ating title, Kaya ni Lord, o Kaya ng ating Panginoon. Amen? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa naming nasa langit, isang pribilehyo na muli po kami pinagsama-sama upang ang salita mo ay aming mapagbulay-bulayan. Salamat dahil mayroong banal na Espiritu na siyang magpapaunawa ng mensahe mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Ang dalangin ko lamang po, Panginoon, ay pangunahan niyo po kami. Ako personally, hindi yung kagustuhan ko, hindi yung kaalaman ko, kundi yung demonstration ng kapangyarihan mo, Panginoon. Not with enticing words, but the demonstration of the Spirit, sabi po ni Paul. And I pray, Lord, na ikaw ang maitaas at ako po ay maibaba. Salamat po sa aking pastor na nagbigay sa akin ng pagkakataon na makapangaral. Ingatan niyo po siya sa kanyang pagbibiyahe. Going to Cabanatuan, gamitin niyo po siyang daluyan ng pagpapala sa church na pinagkatiwalaan mo kay Pastor Robert. I pray, Lord, na bitbit nila yung katagumpayan ng paggamit mo sa kanyang instrumento para sa pangangaral ng iyong salita. At gayon din po, Panginoon, sa oras na ito, samahan niyo po kami, maintindihan namin ang aming pag-aaralan, ma-enjoy namin ito, at sa tulong mo, Panginoon, ay uuwi kami na bitbit po namin yung pag-asa, yung tagumpay, dahil alam namin na sinamahan niyo po kami. At kung meron po sa kalagitnaan po namin na hindi pa nakakakilala sa iyo, wala pang katiyakan ng buhay na walang hanggan, ikaw po ang magpaunawa na hindi po aksidente kung bakit siya nandirito. Maybe may mga miyembro, may mga anak kami na hindi pa sigurado sa kaligtasan. I pray, Lord, ang kapangaral na iyong salita ang maging dahilan para kilalanin kanila at masigurado po nila ayon sa iyong salita sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw, Panginoon, ang siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya pangunahan niyo po kami, anuman pong karumihan, kasalanan, ay iyo pong alisin, patawarin, at anuman pong pwedeng mag-isagabal, ay iyo pong alisin, Panginoon, yung pagkaantok, ang chismisan, yung pakikipag-usap sa isa, alisin niyo po, Panginoon, upang sa aming pag-aaral, ay tunay na maintindihan namin, Panginoon, to. Lahat ng ito ay aming dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Pwede bang, bago kayo mo po, pwede bang kabayan mo yung katabi mo? At sabihin mo lang sa kanya, salamat at narito ka. Ayan, pwede na po kayo maupo. Amen. So, ang pag-uusapan po natin is Kaya ni Lord. At ating pong teksto ay nasa Ephesians chapter 3, verse 20. Ang sabi po ng Bible, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Meron ho magnanay na after ng church, sila ay umuwi. At ang sabi ng nanay Cathy kay John Rick, ano ang tinuro sa iyo sa Sunday school? Sabi ni John Rick, ang natutunan ko po ay kung paano pong si Moses, sa pamamagitan ng kanyang kalakasan, katalinuhan, kagalingan, ay pinalaya po niya yung mga Israelita sa Egypt. Teka lang, parang si Ma'am Cathy, parang, ha? Opo, at kung paano pong ginamit po siyang instrumento, parang nandun po sila sa Red Sea, ang ginawa po niya, gumamit siya ng mga inhinyero para maglagay po ng isang bridge para doon po tumawid yung mga Israelita. At nung time po na sila ay mahahabol na ng mga Egyptian ni Pharaoh, ang ginawa po ng mga tauhan ni Moses, kumuha po ng mga heavy bombers at binampo yung bridge hanggang sa yung bridge po ay nasira at nakamatay po yung lahat po na sumusunod o lahat ng gustong umuwi sa kanila. Nagulat si Mami Cathy, sabi niya, sigurado ka ba anak na yan ang turo sa'yo ng teacher mo sa Sunday school? Sabi ni John Rick, actually, Mami, hindi po. Pero baka pag sinabi ko sa inyo,
baka po hindi kayo maniwala. Baka po pag sinabi ko sa inyo, hindi kayo maniwala. At least, kung may maglalagay ka ng bridge, may posibilidad na paniwalaan mo na kung yun ay aatakihin mo ng bomba para masira, posibleng maniwalaan mo. Pero yung sinabi ng Bible na pinalo ang tubig, nagpart, naglakad, and then nung sila ay malapit nung sila ay nakatawid na, pinalo ulit ang tubig at bumalik yung tubig, para ang hirap paniwalaan. Tama po ba yun? Pero sa Panginoon po ay walang imposible. Hello? Walang imposible sa Panginoon. From Genesis chapter 1 verse 1 up to Revelation chapter 22 verse 21, God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. The Bible says in Genesis chapter 18 verse 14, is anything too hard for the Lord? In Genesis chapter 18 verse 14, is anything too hard for the Lord? And you know what? Sinagot po yan ng Jeremiah chapter 32 verse 17. The Bible says in Jeremiah chapter 32 verse 17, Ah, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for Thee. And there is nothing too hard for Thee. Walang mahirap, walang higit pang pwedeng dumakila pa, Panginoon, para sa iyo. Amen? So kung yan po yung sinasabi ng Biblia, ano ang reason para hindi ka magtiwala sa Diyos na meron tayo ngayong hapon? Amen? Naniniwala po tayo sa Biblia. Tama po ba yun? Sino sa inyo dito hindi naniniwala sa Biblia? Siguro kung hindi ka naniniwala sa Biblia, baka wala ka ngayon. Wala ka ngayon dito, baka nasa bahay ka. At ang ginagawa mo sa bahay, nanonood ka, at the same time, nagpapasarap. Amen? Pero dahil nandito po tayo, naniniwala tayo sa sinasabi po ng Biblia that He can do all things. Why? Because kaya ni Lord. Amen? Tatlong bagay po ang ating pag-aaralan ngayong oras na ito. At gusto ko pong makita natin, sandali lang po. Pag kami naman nagpipulis ito, palagi sandali lang eh. Ang kailangan po ninyo makita at maintindihan po natin yung nais na ipakita ng salita ng Panginoon. Actually, kung babasahin po natin pag-aaralan po nito, ang sabi po ng mga theologians, ito po yung, tawag po nila dito yung pyramid progression na sinabi ni Paul sa Ephesians chapter 3 verse 20. Sabi dito, God is able. God is able to do. God is able to do exceeding. God is able to do exceeding abundantly. God is able to do exceeding abundantly above all. God is able to do exceeding abundantly above all that we ask. God is able to do according, di ba? We ask or think according to the power. Kumbaga, pyramid progression na nakikita po natin sa bawat sentence. Isang salita nga na, pwede ka na makakuha ng mensahe eh. Tama, no? Yun sinabi ng Bible na, unto him that is able, pwede na yun. Yun lang, pwede na paikot-ikutin na isang preacher, na isang pastor yung mensahe. Tama po ba yan? Pero tingnan po natin sa pananaw ng ating, na gusto kong makita po natin kung paanong ang salitang ito ay naging pagpapala. Actually, I've told my children na bago ko i-preach to, sa inyo ko muna ituturo. So, when we had our devotion, ito yung sinilis ko sa kanila. And hopefully, naintindihan naman nila. Di ba? And hopefully, naintindihan naman nila. So, wala hong problema sa sinasabi ng Bible na kaya niyang gawin lahat. Tama po ba yun? So, ano yung kaya niyang gawin? Tatlong bagay. Una, ang gusto kong makita natin dito, yung the declaration o yung kapahayagan ng kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos. The declaration of God's amazing power. The declaration of God's amazing power. Sabi ni Paul, now unto him that is able. That's the declaration of power of God. Amazing power. Now unto him that is able to do. So God's ability and power cannot be disputed. Amen? Kaya nga meron tayo ng He is undisputed, undefeated champion of love. Diba?
He cannot be disputed, cannot be denied, and cannot be doubted. Yun ang kapangyarihan ng Panginoon. Tama po ba yun? Later on, nakikita po natin paano ginawa ng Panginoon, paano niyang, kumbaga makita mo, gaano tayo kaliit sa kanyang harapan para ihambing yung kapangyarihan na meron tayo sa kapangyarihan na meron ng Panginoon. Ano nga ba yung kayang gawin ng Panginoon? Bilang mga mananampalataya, dapat maintindihan natin at tayo ay sama-samang umunawa na lahat ay kayang gawin ng Diyos. Ano yung kayang gawin ng Panginoon? Una, under declaration, there is no problem that He cannot solve. Do you believe that? Naniniwala mo ba kayo that there is no problem that God cannot solve? In Hebrews chapter 11 verse 19, Hebrews chapter 11 verse 19, ano po ang sabi ng Bible? Sa Hebrews chapter 11 verse 19, accounting, okay? Pasensya na, hindi ko na nabigay dyan yung aking outline. The Bible says, accounting that God was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. And that is Moses. That is Abraham. Si Abraham, pinakuha ng Panginoon, sa kanyang lahi, manggagaling ang parabang buhangin sa karagatan at bituin sa kalangitan. Ganoong karami. Kaya lang, sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin si Isaac. Ang laking problema po ni Abraham. Bakit? Lord, akala ko ba, dito magagaling yung lahi na bibigay mo sa akin, pero bakit kukuhunin mo? Tama? Siguro, nung naglalakad siya papuntang Mount Moriah, sa baba pa lang siguro, parang hilahod na siya, how much more, napapakit na sa bundok. At kung paanong itinali niya si Isaac, at nilagyan ng mga siit, at umpisahan na niyang, di ba, parang ang laking problema. Pero alam naman natin yung istorya, that God solved His problem. Ang Panginoon na nagbigay ng kapalit na dapat si Isaac yung kanyang i-offer. Hello? Naintindihan mo ba natin? Ang isa pang malaking problema na nakita ko, nung ang mga Israelites ay manggaling po sa Egypt at sila ay tatawid sa Red Sea. Alam niyo po, sa pag-aaral, there are 3 or 3.5 million Jews na nanggaling po sa Egypt. 3 and 3.5 million Jews. At kung babasahan niyo po sa Biblia, in Exodus chapter 14, sila po ay tumawid doon po sa Red Sea just one night. Just one night. Kasi in the morning, nung nakita na nila yung mga Egyptian, pinabalik ng Panginoon yung tubig and then wash out o wipe out yung mga Egyptian. Pero ang laking problema po ni Joshua o ni Moses, papaanong aalisin yung mga tao sa ganong madaling araw lang, 3.5 million yun. Pero nangyari. Hello, nangyari. Why? There is no problem that God cannot solve. Ang mahirap pa, ito pa. Kung paano silang sinustain ng Panginoon sa wilderness for how many years? How many years? 40 years. Tama ba mga theologians? 40 years sila nasa wilderness. At kung mapapasin po ninyo sa wilderness, ano ang kanilang kinain? Manna and quail. Ano yung quail? Pugo. So kung 3.5 million po yan, 3.5 million, just to imagine, 3.5 million, at ang isang pamilya ay magkakaroon po ng 5 katao. So definitely, ang pugo na dadali ng Panginoon, papadala, is 750,000. Just to imagine, 750,000 pugo. Isang araw yon. 40 years. At kung makikita mo, 11 million gallons of water ang kinakailangan ng 3.5 million Jews para masustain, para sa isang araw mabuhay sila. Ang laking problema. Pero, there is no problem
that God cannot solve. Amen? Later on, titingnan po natin sa aspeto ng buhay po natin. Ngayon, tingnan muna natin sa biblical point of view. Mamaya, tingnan po natin, anong problema mong malaki na hindi kayang isolve ng Panginoon when you put your trust in Him. Amen? So, do you believe that kaya ni Lord? Oh, there is no problem that God cannot solve. Pangalawa, there is no promise that God cannot keep. Romans chapter 4, verse 21. There is no promise that God cannot keep. Alam niyo, mga kapatid, nung pinag-aaralan ko po ito, oo nga, no, kamangha-mangha talaga yung kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon. Kung paanong, through this book, nakalahat na rito eh. Wala ka nakakailanganin pa eh. Ito na, hindi mo na kinakailangan siya kausapin pa na, Lord, pakinggan ko yung boses mo. Hindi na, sapat na po itong Biblia para tayo kausapin ng Diyos. Amen? So, tingnan po, ano po sabi ng Bible sa Romans chapter 4, verse 21? Romans chapter 4, verse 21. Pakibasa niya nga po. Sabay-sabay po. Ready, begin. Oh, nakita po natin. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Sabi ni Abraham, pinangako mo eh, yung mga lahi, mga gali sa akin eh. So kaya mong yung patay, kaya mong buhayin. Bakit? Pangako mo yun. Eh, alam nyo, sabi ng Joshua chapter 21, verse 45. Mas maganda to para at least ano ko yan, no? Naririnig nyo ako, nagkakaroon kayo ng nakatuto kayo sa akin. Joshua chapter 21, verse 45. Tingnan nyo yung pangako ng Lord. Sabi ng Bible sa Joshua chapter 21, verse 45. There failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. All what? All what? At ang lahat ng pangako ng Panginoon sa Israelites ay pawang nangyari. Why? Because there is no promise that He cannot keep. 1 Kings chapter 8, verse 56. 1 Kings chapter 8, verse 56. Blessed be the Lord that hath given rest unto His people Israel, according to all that He promised. There hath not failed one word of all His good promise, which He promised by the hand of Moses, His servant. So mga kapatid, kung makikita po natin dito, ang kagandahan ng salita ng Panginoon, ang kagandahan na kung saan ang Diyos ay nangako, hindi napapako. At kaya niyang tuparin. Amen? At kaya niyang gawin. Si David Livingstone is a missionary sa Africa. At nung siya po ay nag-forlaw, sa theologians po kasi, dalawang deputize at saka forlaw. Pag sinabing deputize, yung missionary, pupunta sa mga churches at magpe-present ng gawain para mag-collect ng support. Para pagpunta na sa isang lugar, yung support na yun na magsusustain sa kanila, pangangailangan nila. Now, pag sinabing forlaw naman, after na sila manggaling sa field, they will come to those churches na kung saan ay tumulong sa kanila at sasabihin nila, ito po yung mga nangyari sa amin sa field. 10 ang nakakilala sa Panginoon, 6 ang tumanggap, 2 ang nabaptize, so on and so forth. So si David Livingstone, nung siya po ay nagpunta ng Scotland from Africa, inilathala niya yung nangyari sa kanya na halos sa araw-araw ng buhay niya, halos siya ay mamatay. Hindi niya naintindihan ng lingwahe, yung kultura, yung custom ng mga Aprikano, hindi po niya naintindihan. Pero ang tanong sa kanya ng mga tao na nakapanayam niya, bakit pa po kayo pumupunta pa roon? Bakit pa kayo babalik-balik pa sa Africa? Sabi ni David Livingstone, alam mo, ang pinanghahawakan ko, yung pangako ng Diyos. Matthew 28 verse 20, anong sabi ng Bible? Matthew chapter 28 verse 20, and lo, I am with you always, even unto the end of the world.
So alam ni David Livingstone that God kept His promises. Thank you, bro. Okay, thank you, bro. Thank you. Alam ni David Livingstone that God keeps His promises. And there is Adoniram Hudson. Si Adoniram Hudson is a missionary sa Myanmar, Burma, which is Myanmar na ngayon. And for 6 years na siya nagbimisyon, kahit isa walang convert. Hello? For 6 years. Kahit isa walang convert, walang nabaptize, walang nakakilala sa Panginoon. Ang sabi ng mga tao, will you still preach? Will you still witness? Nasaan yung pag-asa na pinangahawakan mo? Alam mo, sabi niya, Isaiah 55 verse 11. Isulat niyo yung mga verses and then mamaya sa bahay, pag-aralan po ninyo. Isaiah 55 verse 11. Ito naman yung kanyang pinangahawakan na pangako ng Panginoon. Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Ano sabi po diyan? Hindi babalik sa akin na walang bunga. Ibig sabihin, yung bawat salita ng Panginoon na ipinapahayag pala natin, mga kapatid, sa tingin natin, parang wala namang respond tong mga taong ito. Para sa tingin natin, parang nangyari lang na i-share mo sa kanila tapos wala na. Pero you know what? Pag pinanghawakan mo yung salita ng Panginoon, hindi babalik na walang bunga. At bago mamatay si Adoniram Hudson, thousands of people got saved and hundreds of Baptist church ang nandoon sa Myanmar ngayon. Actually, meron ako classmate, Baptist pastor na sa Myanmar. Sa Asia Bible Baptist College, marami pong mga taga-Myanmar nandoon. Isa nga doon na nagpunta na rito, pastor. Si Pastor Hauza Kap. Maybe they are fruit of Adoniram Hudson, yung kanilang mga magulang. Bakit po? Dahil alam nila that God can keep His promises. Amen? Do you believe that? Pangatlo, there is no pain that God can't comfort. There is no pain that God can comfort. Hebrews chapter 2, verse 18. Hebrews chapter 2, verse 18. Anong sabi ng Bible? Andiyan na po kayo? Hebrews chapter 2, verse 18. For in that He Himself had suffered being tempted, He is able to succor them that are tempted. There is no pain that God can comfort. Yung word na succor, it means to deliver, to relieve, to save, to help. So sabi ng, balik natin to sa talata. Balik natin sa Hebrews 2:18. Sabi ng Bible, for in that Himself had suffered being tempted, He is able to save, to help, to relieve them that are tempted. So anumang sakit na meron tayo, kaya diyang i-comfort ng Panginoon. Why? Nagkatawan tao siya. Wala tayong po pwedeng maidahilan. Hindi mo, Lord, hindi mo naman naramdaman ko kaya sasabihin mo sa akin, hindi. Kaya nga siya nagkatawan tao para wala tayong maging dahilan Na anumang naramdaman niya. Actually, mas matindi pa nga yung naramdaman niya kasi sa naramdaman natin. Amen? Meron pong tailor shop na nagsabi, we mend everything except for broken heart. We mend everything except for broken heart. Tinatahiraw nilang lahat except for broken heart. Merong isang chismoso, siguro Baptist to, nagpunta sa tailor shop. Sabi niya, ano hong ginagawa niyo pag merong broken heart na pumunta rito? Sabi nung tao, we send them to the hospital. And you know what? I'll tell you, even the hospital, hindi nila kayang i-mend ang broken heart. They can mend a bad heart but not a broken heart. Ang broken heart, ang Panginoon lang po ang kayang mag-mend. Hello? Ang broken heart, ang Panginoon lang ang kayang mag-mend yan. So anumang sakit, anumang kirot, anumang hapdi,
Nagdurugo ang puso ko't umiiyak. Di ba? Ang Panginoon ang kaya niyang i-comfort. Bakit? He is able. So, there's no problem that He cannot solve. There is no promise that He cannot keep. There is no pain that He cannot comfort. There is no path that He cannot guide. Jude 24. Anong sabi ng Biblia? Jude 24. Anong sabi dyan? Now unto Him that is able to keep you from falling. Unto Him that is able to keep you from falling. Huwag kayong magkasala, huwag kayong mapigati, huwag kayong magkamali. Sabi ng Bible, and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. So, ibig sabihin, ang Panginoon pala, even our path, ay kaya niyang i-guide. Hindi lang yung pain, hindi lang yung promises, hindi lang yung problem, even our path. Amen? Remember Daniel? Remember Daniel kung paano, hindi si Padre Clemente, si Daniel sa Bible, na kung paano ang daming pagsubok, na kung paano papunta siya na he purpose in his heart na huwag siya magkamali, huwag siya magkasala sa Panginoon. Dumating yung ginagawa ng mga kalaban, dumating yung leon, dumating yung lahat, pero still, God made His pathway okay. Why? Because God can guide us even our path. Tama no? Sabi ng Bible He is able to keep you from falling. So kung ganito ang Diyos na meron po tayo, anong nakakatakot para magtiwala sa Kanya? Panglima, there is no person that God cannot save. Hebrews chapter 7 verse 25. Ang dami naman. First point pa lang ho yan. Hello? Hebrews chapter 7 verse 25. Ano ang sabi ng Biblia? There's no person that He cannot save. Wherefore, He is able also to save them to the uttermost. Hello? Ano yung uttermost? Ano sabi dyan? Dahil naman sila ay nangapagligtas sa lubos ng mga nagsisilapit sa Diyos, sa pamamagitan niya, palibasa ay laging nabubuhay siya o pamamagitan sa kanila. Actually, yung word na uttermost, kahit saan kadalin. Yung pinakadulo na pupuntahan mo, kaya kang iligtas ng Panginoon. Ibig sabihin, wherever you go, pwedeng magligtas ng Diyos. Kahit anong itsura mo, kahit anong kultura mo, kahit anong kulay mo, kahit anong edad mo, kaya kang iligtas ng Diyos. Why? Because kaya ni Lord. Amen? Because there is no problem that He cannot solve. There is no promise that He cannot keep. There is no pain that He cannot comfort. There is no path that He cannot guide. And there is no person that He cannot save. Pang-anim, there is no prayer that He cannot answer. Ang tanong ko, bakit ba tayo nananalangin? Hello? Of course, may pangangailangan ka, pero bakit ka nananalangin? Dahil gusto mo na tugunin ng Panginoon ang panalangin mo. Siguro naman, hindi ka nananalangin dahil ayaw mong tugunin ng Panginoon. Kaya ka nananalangin dahil gusto mong tugunin ka ng Panginoon. At kaya ka nananalangin dahil alam mong siya lang ang pwedeng tumugon sa'yo. Kung hihiram ako ng pera kay Sarge, kaya ako pupunta sa kanya dahil alam ko na siya yung makakatulong sa akin. Sarge, pero mo ako ng 20 mil dyan. Ganun ba? Ano ba gusto mo? Check cash. Dahil alam ko makakatulong. Hindi ako pupunta sa kanya at lalapit sa kanya na, Brad, pahirin mo ako ng 100. Alam ko hindi siya makakatulong. No! Kaya ka magpe-pray, kaya ka lumalapit sa Panginoon dahil alam mong ang Diyos kaya kang tulungan. Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. So yung declaration ng kamangha-manghang kapangyarihan ng Panginoon, ipinakita niya, so ano ang hindi niya kaya ngayon? Wala. So, now unto Him that is able, so yung unto Him referring to God, now God is able to do. Now, pagkatin na po natin yung pangalawang puntos.
So, nakita natin yung declaration of God's amazing power. Pangalawa, the description of God's... Meron ba dyan? Now, ano sabi ng ano dito? The description of God's abounding power. The description of God's abounding power. So sabi ng Bible, now unto Him that is able to do. Now, pasinin po ninyo, ang sumunod na talata sa Ephesians chapter 3 verse 20, exceeding abundantly. Aba mga kapatid, kung pag-aaralan po natin, sinabi ng Lord, sinabi po sa Bible na kayang gawin ng Diyos, pero hindi lang niya kayang gawin. Hindi lang niya kayang gawin. Higit pa sa pinakahigit ang kaya niyang gawin. So kung meron kang problema, higit pa doon sa problema mo, anumang napakalaking problema niyan, ang kayang gawin o kayang isolve ng Panginoon. Tama ba? Exceeding abundantly. Actually, kung titignan mo, yan superlative of superlatives. I asked John Rick, what is superlative? Sabi niya, pinaka, napaka. So kung ito'y superlative of superlatives, napaka-pinaka. So yung salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 3 verse 20, siya na may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay na pinaka at napaka. Ayon sa iyong pag-iisip, ayon sa anumang bagay na gusto mong sabihin sa Kanya. Dahil meron siyang kapangyarihan na po pwede magtrabaho, mag-work sa atin. Amen? So God's ability is beyond our exaggeration. It is beyond also our explanation. So gusto kong makita po natin dito sa ating pag-aaral, una, yung beyond our consideration. It is beyond our consideration. Yung word na exceeding, it means beyond and above all, and in a measure exceeding all this. I don't know kung last year yon o the 2 years after, yung naging tema nila Pastor Joey Sauco, na far and beyond blessings, na ang talata nila, itong Ephesians chapter 3 verse 20, sa diary, ewan kung meron ko yung kalendaryo ni Pastor Sauco, ang talata nila, Ephesians chapter 3 verse 20, at yung pinaka-theme nila, far and beyond blessings. Aba mga kapatid, pwede pala na maging beyond pa doon sa hinihingi natin ang pwede at kayang ibigay ng Panginoon. Hello? Kung humihingi ka ng malaki, pwede palang ibigay pa ng Panginoon na mas malaki. Ang kaya niyang ibigay. Bakit? Exceeding abundantly. In Genesis chapter 1 verse 1, anong sabi ng Bible? In the beginning, God created the heaven and the earth. Just to imagine, gaano kalaki yung ginawa ng Panginoon na heaven. Yung mundo. 186,252 miles per second. Yan po yung speed of light. 186,252 miles per second. Yan po yung speed of light. So kung meron po tayong sophisticated na spaceship para magbiyahe ng ganyan, magbibiyahe po tayo na magmula rito hanggang sa moon ng 3 minutes. Okay? At kung pupunta ka naman sa Jupiter, 2 years. Sa Pluto, 15 years. Just to imagine, 15 years ang bibiyahin mo sa bilis ng 186,252 miles. Just to go there. At yung pinakamalapit po na star, which is yung Alpha Centauri, sa pag-aaral, almost 100 years ang bibiyahin mo para makapunta ka. Now, anong essence nun? Ganoon kalaki ang universe na nilikha ng Diyos. It's beyond our consideration. Just to imagine mga kapatid, gaano kalaki. Actually, ang Diyos, kaya niyang gumawa ng 100 universe. Hello? Kaya niyang gumawa nun. Bakit? Diyos eh. Pero kung papasalin natin, titignan natin ganoon kalaki ang Diyos
para kung anumang pagsubok, anumang problema, anumang sakit, anumang bagay na dumarating sa'yo, hindi niya kaya i-solve. Kaya nga meron kantang, how big is God? It's beyond our consideration. Consider mo yung mga bagay na nilikha at ginawa ng Panginoon. Kung paano ang layo-layo na ng star na yan, pero bakit hanggang ngayon, hanggang dito nakikita mo pa yung kanyang ningning. May mga tao lang na yung mga bituin, walang ningning, pero ang star nagniningning. Yung buwan na yan na ang layo, pero nakikita mo. Tama? It's beyond our considerations. It is also beyond our comprehension. Mga kapatid, parang ang hirap intindihin. Ang hirap arukin ng finite mind na meron tayo yung ginawa o nilikha ng Diyos. Amen? Sa atin siguro, ano ba yung piniprisuis? Serbong, parang, mga kapatid, ang gusto kong makita po na ito, when I study this lesson, nakita ko, mga kapatid, gaano kalaki ang Diyos. Kaya kumbaga, anumang bagay na pwede mong hingi sa Kanya, anumang bagay na malaki ang hingi mo sa Kanya, kaya niyang bigay because He is able. Bakit? Kung yung mundong ito, nalikha niya nagawa niya Sino ba nakikinabang nito? Tayo At ang bawat nilikha ng Diyos, sakto. Tignan nyo. Kung ang mundo, yung earth na ito, ay napalapit ng konti sa sun, ano mangyayari? Pugnaw tayo. At kung napalayo naman ng konti sa sun, ano tayo? Frozen tayo. Pero ang Lord, alam niya ginagawa niya. Hello? Sa nangyari sa Tacloban, alam ng Lord ang ginagawa niya. Sa nangyari sa Japan, alam ni Lord ang ginagawa niya. Sa nangyayari sa buhay natin, sa nangyari sa mga binangko na namatay, halos magkasunod, alam ng Lord ang ginagawa niya. Kailanman hindi pwede magkamali ang Panginoon. God makes no mistakes. Everything na nangyayari sa atin, merong kadahilanan ng Panginoon, merong purpose. Ang kinakailangan natin gawin, malaman natin anong dahilan at gawin natin kung ano yung kalooban ng Lord. Bakit? Ang hirap ipaliwanag. In August 6, 1945, nung nagkaroon po ng giyera, ang Amerika at ang Hiroshima, Nagasaki, gumawa po ng atomic bomb ang Amerika. At nung inihulog ito ng pilot, ang pangalan ng atomic bomb is Little Boy. Little Boy. Nung ihulog ito ng pilot, after 1 minute, na siya umalis upon reaching 2,000 feet altitude, it exploded. Boom! At exactly 8:15 ng umaga, ang Hiroshima, between 1.5 miles radius. Pag sinabi mo radius, yung pinaka ito, pag iikutan mo yan, 1.5 miles sa kilometer, siguro aabutin ka ng 2.5, 2.6 kilometers. So yung 2.6, pagbuhat sa pinakasabugan na ganyan, ikutan mo siyang ganon. Yung kinasasakupan na yon, yung po ang napugnaw ng atomic bomb. Kaya nung nakita, nung kernel na nagsabog sa kanya, sa diary niya, sinabi niya, ano yung ginawa namin ito? Kumbaga, yung mga tao nakakita, sabi niya, there is another sun na lumapit sa mundo. Ganoon kalakas ang ginawang atomic bomb. Pero alam niyo mga kapatid, yung little boy na yan, hindi mo pwede ikumpara sa big God na meron tayo. Isang araw, pupugnawin ng Panginoon ng mundo. Isang araw, ang hindi sumampalataya sa Lord, nandoon sa impyerno, magpasawalang hanggan. Tama? May mga tao na nakakalungkot lang nung yung Japan ay nagkaroon ng tidal wave o tsunami. Nawalan din sila ng pera, nawalan sila ng lahat ng bagay. Pero mga kapatid, ang pangangailangan nila, pag meron na bumibigay, nakapila sila. Ang mga Pilipino,